Hello guys, so welcome back po ulit sa ating channel Stock Play at mali po tayong mag-update. Ayan, and of course don't forget sa pag-subscribe sa ating channel and paki-press na rin yung notification bell para palagi po kayo manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. No, let's start. Okay, unahin natin yung top trending. Ayan, tas mamaya yung ano naman, stock update natin palagi everyday na. Dito weekly chart. Okay na, pinahan na guys. Ayun, no, sobrang haba ng week, ano. Ayan, pero hindi pa naman kasi ano to close guys. Ayan, sa weekly chart. And kung titingnan natin, visible pa rin sa may resistance. So medyo delicate pagka ganito ang setup kasi. Ayan, tapos fresh retest lang din sa may 200 day. Okay, kung papansinin natin sa daily chart, bearish crossover sa stochastic. Okay, plus pullback dito sa may RSI. Of course maghahanap yan. So tingnan natin kung mag-hold dito, since pwede natin to i-consider kasi na support eh. If ever man na hindi po muna tayo magkaroon ng ano dito, bounce play, so sa malamang pwedeng ma-field muna to yung ating gap up. Okay, then possible magkaroon ng bounce, since kung papansinin natin, pwede po natin to i-consider na support eh, yung area po na to dyan, no? So saan to? Malapit sa 1.9. Ayan, so yun po yung second scenario natin for dito guys, no? Next natin ay ano ba, OGP. Check natin yung chart ni OGP. So yun nga lang dito guys, hindi nag-hold. Of course sinabi natin before, yung first target natin sa may support, yung kanyang dating all-time high. Ayan, pero hindi naman nag-hold sa may 15.5 ano. And right now nasa support na po na sinabi natin, yung next ano, 14.9. Of course na-hit na din yan. So dito medyo hindi pa gaano visible eh, no? Ayan, pero sa daily chart may hint na tayo guys eh, na doon possible. So yun nga yung nangyari kanina. And bukas tignan natin kung ano ba mangyayari dito. Of course yung next support na natin for this one, somewhere here malapit sa 14.65. Ayan, so sa ngayon wala, bearish to, no? So for now bearish for OGP. So unless na lang kung malaglag pa rito, so sa malamang pwede tayong magkaroon ng bounce, no? Dito sa may 14.65. Ayan, so let's see kung ano ba yung mangyayari dito. Sobrang haba ng candlestick nya, no? Next po natin ICT. Ayan, sa weekly chart, same din dito. Okay, parang ano pa nga, naging bearish pa nga, ano? Bearish catalyst pa yung pagkapanalo ni Trump sa ano, sa PSE. Ayan, pero sa crypto guys, sobrang ganda ng impact. Ayan, kasi nag all time high na yung Bitcoin eh. Ayan, syempre, pagka nagkaroon na tayo ng rotation sa narrative doon, eh panigurado, no? Lahat aangat. So dito, let's go back for ICT. Sobrang haba nung week sa taas at baba. Ayan, pero mas mahaba guys yung sa baba. Okay, so sa ngayon pag tinignan natin, healthy pa ba? Yes, still healthy, because yun nga, of course bumalik naman dun kasi sa may taas eh. Ayan,
And pag sinilip natin dito sa daily chart, so still nag-hold naman dun sa may taas ng green box kasi yun yung magiging support natin. Or else, yung ano dito, yung isa pang chance dito guys, or yung bearish case, kung malaglag dito kasi although nag-touch pero hindi naman nag-close malapit dito sa may trend line kasi, no? So maybe pwedeng isang retest pa dito if ever man, ano, 387 malapit, shake out ba. Ayan. So for now, kung titingnan natin, if ever na mag-hold, of course goods yun, pero kung hindi mag-hold dyan, like for example yung sinabi nating bearish case, so malaglag na ganyan tas mag-retest at hindi makabalik sa may taas ng support, so yun ang bearish case for RCT. Ayan. Pero since nasa support, of course tignan natin, ano, if ever kasi na ano to magkaroon ng bounce, so pwede ulit mag-retest dito yan sa may resistance natin malapit sa 419. Okay, for ICT. Next natin, MRC. Check. Okay, sa weekly chart, same pa din yung setup. So halos wala naman kasi pinagbago no, for this one. So ngayon, i-update na lang po natin dito sa daily chart. Okay, nag-retest lang din halos sa may 200. Ayan, pero still andun pa rin sa taas, ano, nag-close pa rin dun sa may taas ng 200-day moving average. So sa ngayon, let's see guys. Ayan, kasi nag-crossover dito. Tingnan natin kung magtutuloy-tuloy ba ito pababa, no? If ever naman na mangyari yun, of course, ang tina-target natin dito 0.91. Ayan, kasi yun yung sa malamang magiging support natin dito na medyo ano medyo mako-consider na strong, no, since doon nag-breakout. Ayan, bago mag-retest sa may 200-day moving average. So sa ngayon, of course, let's monitor first, no, for MRC. Next po natin, ASEN. Okay, para nalaglag na dito guys, ano. Ayan, kasi support to support. So the question is, healthy pa rin ba to? So I think naman still healthy pa rin. And kung titingnan natin, still balance yung structure. Okay. So unless tala kung malaglag pa to, ano, no, padiretso sa baba. So dito sa 4.37, ito na inex So I think kahit malaglag dito yan sa 4.37, kung magkakaroon naman ng sharp recovery, goods lang, no. Pero kung hindi, baka mahirapan na tayo at ano pa, no, may chance pa na bumagsak dito yan sa 3.4 something. Ayan. So sa ngayon, of course, for me still healthy. So tingnan natin kung magkakaroon ng crossover dito since oversold na yung kanyang stochastic base sa weekly chart. So check natin to, no, since nag-ano na nga dun nag-touch na. Pagka sinilip natin sa daily chart, may confluence dito sa may 200-day moving average. Kaya ano to, no, of course very important tong ano na to, support na to. So pag hindi nag-hold dyan, medyo tagilid, ano, yung magiging structure for ASEN. So sa ngayon nandun pa naman medyo nag-bounce pa rin dun, ano. Ayan, tapos yung last natin para sa first video. So ano nangyari for BDO? Of course, nalaglag. So halos dumikit dun sa may support natin, 143, 144. Okay.
Ayan, since hindi pa naman nagko-close, tingnan natin kung ano mangyayari. Pero once guys na hindi mag-close to sa loob ng green box, so ang target natin ito 142, or sabihin natin sa 140, 140 to 143 guys. Ayan, basta malapit dito sa loob ng green box. Ayan, then sa daily chart, so pagka sinilip natin, of course nalaglag dito sa may 200 day, tapos nag-create pa ng gap down. So the question is, of course, makakapanik kaya at ma-fill yung gap na yon or ma-reject. If ever kasi na ma-reject yan, bearish, yung magiging setup natin dito. And sana lang kung na-sustain lang dito at nag-breakout dun sa may trend line natin before, kasi nalaglag, di ba? Laglag, tapos support, of course magkakaroon ng bounce dyan. Nag-retest dun sa may trend line pero hindi nakapanik. Ayan, so yung kasi yung yung pinaka normal na setup, pagka nag-retest at hindi nakabalik, bearish or bullish yun. So it depends, so sa case for video, kasi nalaglag so retest to, ayan, and kung hindi makapanik, bearish. So sa ngayon for me, bearish to. Ayan, so unless na lang kung makabalik agad sa taas. So I think tapos na tayo, at maraming salamat po sa panonood.